Magandang araw po muli, magandang tanghali o magandang gabi kung saan man po kayo naroroon. Kung nandito po kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa, muli po binabati ko po kayo ng maligayang araw at nawa po kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon po bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, muli po maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin, na kung saan kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ibinigay nyo. At kami po ngayon ay muli mag-aaral ng inyong salita. Kami po ay inyo pong patnubayan at saan man po kami nagkamali at nagasala, kami po ay inyo pong patawarin. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Kahapon po mga kapatid, mga kaibigan, ano po ang ating pong pinag-aralan? Tungkol po saan? Tungkol po sa let us come boldly to the throne of grace. Ayan, ibig sabihin tayo po ay lumapit sa trono ng awa na may katapangan. Ngayon naman po, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa rejoice in the rich treasures of grace. Ayan. Ang ating pong memory verse ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 26 verse 11. Ayan. No? Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, every daily devotion po natin, ito po ay ating gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay upang tayo po ay lumago bilang isang tunay na mga Kristiyano. Ano pong sinasabi dyan sa English? And thou shalt rejoice in every good things which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thine house, thou and the Levite, and the stranger that is among you. Ano po sinasabi sa Tagalog? Kaya ikaw kasama ang mga Levita at ang mga dayuhang naninirahang kasama mo ay magdiriwang sa lahat ng kasaganaang ibinigay sa iyo ng Panginoon at iyong sambahayan. Ibig sabihin tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat Kanyang ibinibigay ang ating pangangailangan. Ibig sabihin, tayo ay binibigyan ng kalakasan, ng guidance everyday sa ating pong buhay. Kaya tayo po ay magpasalamat, lalong-lalo na kung pinagpapala ng Panginoon ang ating hanap buhay o ating negosyo, no? Kasi kapag tayo po ay nagkasakit, kung tayo po ay na-bankrupt, ibig sabihin tayo po ay malulugi, no? Kaya ang Panginoon nagbibigay ng kalakasan sa mga tao upang ito ay gamitin nila para sila po ay makapagtrabaho at mapangunahan po nila ng mabuti ang kanila pong negosyo. No po? Sabi po dito, thanksgiving and praise should be expressed to God for temporal blessings and for whatever comforts He bestows upon us. Ayan. Ibig sabihin, no, ang pagpapala ng Panginoon ay temporal. Ang tawag po ay temporal blessings. Bakit kaya temporal? Ibig sabihin, pansamantala lamang. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, ang lahat ng ating pagsasakripisyo, ating pagsunod sa Kanya, lahat yan ay merong ibibigay ang Panginoon pagdating ng panahon. No po? Kaya tayo po ay magpatuloy. God would have every family that He is preparing to inhabit the eternal mansions above. Give glory to Him for the rich treasures of His grace. Ayan. Lahat po ng naniniwala sa Panginoon at tumutupad sa Kanyang mga salita, ibig sabihin magmamana po ng eternal mansions. Pag sinabi po nating mansions, ibig sabihin malaking tahanan. Kung ang ating pong tahanan sa lupa ay maikli lamang, or maliit lamang, no? Hindi mo ganun kalakihan, pero kung ikaw ay mayaman, no? Ito ay pagpapala sa iyo. Pero katulad namin na simpleng tao lamang, kami ay talagang nagpupursige, no? Na makasama sa langit na bayan. Ayan. Kasi sabi ng Panginoon, tatamo tayo ng eternal mansion. Habang buhay na, no? Itong bahay na to ay hindi na masisira, no? Kasi ito ay gawa ng Panginoon. Ayan. Next, we're children in the home life, educated and trained to be grateful to the giver of all good things. We would be an element of heavenly grace
manifest in our families. Yan. Ibig sabihin na kailangan ang mga magulang tinuturuan yung mga kabataan, yung mga anak, na kung saan malaman nila o matagpuan din nila sa kanilang buhay ang Panginoong Hesus. Kapag ang pamilya po ay ang sentro ay si Kristo, ibig sabihin kahit anong problema po yan ay malalagpasan. Bakit? Naniniwala sila sa Panginoong Hesukristo at nagkakaroon po sila ng pag-asa. No po? Kaya mga magulang, turuan ng salita ang Diyos o turuan ng salita ng Diyos ang mga kabataan o ang mga anak. No? Turuan natin sila, no? Upang magkaroon din po sila ng pag-asa. Cheerfulness will be seen in the home life, and coming from such homes, the youth will bring a spirit of respect and reverence with them into the schoolroom and into the church. Kapag ang mga kabataan ay maayos ang pamumuhay, no? Gumagalang sila sa matatanda, nagsasalita sila ng po at opo. Ibig sabihin ito lamang katunayan na talagang tinitrain sila ng kanilang mga magulang na kung saan maging tunay na mga alagad ng Panginoon kahit sila ay bata pa lamang. Kasi once na naturuan po natin sila ng maayos, no, na pag-uugali hanggang pagtanda po nila, sila po ay magiging maayos na mga tao sa lipunan. No? This would be an attendance in the sanctuary where God meets with His people. A reverence for all the ordinances of His worship and grateful praise and thanksgiving would be offered for all the gifts of His providence. Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay para sa mabubuti at para sa masasama. Ngayon, bilang isang mga tao, kung tayo ay wala pa kay Kristo, tayo po ay lumapit sa Kanya. Kailangan po natin siyang matutunang mahalin. Kailangan po natin siyang purihin dahil siya ay dakila at dahil po siya ay kaibig-ibig. Every temporal blessings would be received with gratitude, and every spiritual blessings become doubly precious because the perception of each member of the household and becomes sanctified by the word of truth. The Lord Jesus is very near to those who does appreciate His gracious gifts, tracing all their good things back to the benevolent, loving, caretaking God, and recognizing Him as the great fountain of all comfort and consolation, the inexhaustible source of grace. Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, ang gusto po ng Panginoon ay lagi po siyang pasalamatan. Kailangan po natin siyang mapansin dahil siya po ay pag-ibig na kung saan inialay niya ang Panginoong Hesus. Ano po ba yung treasures, gifts, or mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Ang dakilang pagpapala, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito po ang regalo niya sa atin po upang mawala po tayo sa kadiliman at tumungo po tayo sa kagilagilalas na kaliwanagan ng buhay. No? Na ibibigay po o ibinigay na ng Panginoong Hesus sa atin. Ngayon nasa sa atin na lang po yun kung tatanggapin po natin o hindi. No? Kasi ang pagmamahal po ng Diyos ay higit kaysa pagmamahal ng isang magulang. Kaya pong ialay o inialay ng Diyos Ama ang kanyang anak upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang gusto lamang ng Diyos ay magpasalamat at purihin siya ng tunay na galing po sa ating puso. No? Kaya naman, muli, nawa meron po kayong natutunan ngayong umagang ito. Maraming salamat po muli. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po muli sa inyo pong salita na kung saan kami po ay laging magpuri po sa inyo. Turuan ng mga kabataan na magpuri din po sa inyo. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin o nalalaman namin na ikaw po ang Diyos na dakila na kailangan purihin, karapat dapat purihin. Nawa, Ama, maraming salamat po muli sa opportunity na to. Itinataas po namin ang mga may tao may sakit, o may karamdaman, problema, bigyan niyo po sila ng pag-asa upang malaman po nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Muli, Ama, maraming salamat po muli. Po kami sa magdalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po muli sa time na inyo pong ibinigay. God bless po sa inyo. Palain nawa kayo ng Panginoon at ng Banal na Espiritu. Muli po, bye-bye po.